So mga kamatis, mga kaibigan, siguro eto na yung conclusion nung nangyari kay Josh Cullen and kin Ato. Merong video si Ato doon kung saan binabawi niya yung may sinabi niya kay Josh Cullen. Pero eto kasi yung naging response ng hip hop community doon kay Josh Cullen, 'di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, sa mundo ng hip hop, malaki ang mundo ng hip hop, lahat tayo ay kasya. 'Di ba? Miski kaming mga commentator, hindi naman kami part ng hip hop community, pero nagko-comment lang kami and we appreciate music, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Minsan meron mga vloggers na tumitiran ng mga wak na kanta, bayaan mo sila. Rinding-rindi na ako, man. Anyway, simulan natin kay Haring Mangi. Sabi niya gano'n, "Huwag niyong idamay ang pangalan ko para i-bash ang pagtatagumpay ng ibang tao." Ang sakit nun. Kasi direktang direktang banat yan kay Ato And the Wish Hip Hop Song. Ito yan naalala ko yan ito. O-side, tas Hip Hop Song of the Year, boss, yung kanta mo, hindi rin namin alam, boss. Lupay-pay ni Haring Mangi, boss, silat ka rin dun kung hip-hopan Ayan, so talagang sumigunda si Haring Mangi kay Josh. And I understand na kung bakit ganito yung position ni Haring Mangi. And tama lang naman yon na sumigunda sila kay Josh. Kasi si Josh kasi nagtatry lang naman din siya Ganun lang kasimple yun Sabi ni Elvin and sabi ni Josh dito na alam mo yun, nagulat din siya kung bakit nanalo siya. Ganun talaga. Alam mo, malaki yung fandom ng SB19. And yung mga judges, baka may hinahanap sa kanya na meron nakita. Ang akin lang dito, subukan nyo lang din yung music. Kung hindi nyo trip, hindi nyo trip. Goods lang, move on. Anyway, si Damsa, imbis na i-hate nyo yung tao, sumulat kayo ng magbago para kayo na ang susunod na manalo. Ouch! Na isang job yun. Kasi nga nag-sorry na yata si Ato tungkol dito sa issue na to. Kasi grabe yung backlash na nakukuha sa hip-hop community mismo. Kasi nga sumisigunda yung hip-hop community kay Josh. Sabi ni Elvin Santos, si Elvin Santos, siya yung sa nakalimutan ko yung rap name niya Pero siya yung laging kakolab nila Skasta Good Morning Hip Hop Heads, Get Right remix lyric video. Yung Get Right yan yung kanta ni George. Tapos hiner niya din. Ibig sabihin, sumisigunda din siya, di ba? Palakpakan. Ito, si Flo G naman. Ito. Dekada na din kami sa hip-hop. Hindi talaga madaling makuha ang buo ang respeto dito. Kaya nga, till now, ang feeling ko nasa hip-half pa lang kami. Okay lang yan. Siguro ang ibig niyang sabihin dito, miski matagal ka na dito, meron pa rin magigatekeep at magigatekeep sa'yo. Yung mga purist na tinatawag. Gets ko naman kasi yung ginagawa ni Ato dito Nagpapaka-gatekeeper siya kay Josh. Kasi nga, yung hindi kasi siya typical na rapper Ibig kong sabihin kasi, 'di ba, yung packaging ng rapper, gangsta. Si Josh kasi guwapings Guwapings naman talaga ang SB19 Ganon yung packaging nila. Marami pa yan Teka. Hanapin natin yung iba na na sumigunda kay Josh. Marami. Ito. Pero palagay ko kung yung Josh Cullen kamukha ni Jonella at hindi siya SB19. Magaling naman si Jonella. Teka lang, ayusin natin. Si Sir Benji Rayala. Malamang sangkatutak na panlalait dyan. Di nyo malalait Gwapo at may fanbase na kasi. Ako hindi ako makikisakay dun sa hate train ni Jonella kasi magaling naman siyang artist Ano ba talaga tinitingnan nyo kapag nakikinig kayo ng music? Yung itsura ba or yung kanta? Ito, si Kuya Renan. Hindi ba sabi nila sa lawak ng mundo ng hip-hop, lahat tayo ay kasya? Francis M, akalain mo yon mas magaling pala sa real talk si Josh Cullen. Ikaw ba naman ikumpira sa Lupay-Pay?
Ganito kasi yan mga sir, huwag niyong i-gatekeep ang kultura tapos ang botohan. Iboto niyo yung mga idol niyo para manalo. Grabe kasi yan eh. Si TPC din. Ano sabi ni Yo mga TPC? pre, magre-react lang tayo ngayon sa bagong katangahan ni Ato. Panoorin natin. And the Wish Grabe pala yung backlash na nakuha ni Ato, no? Hip Hop Song of the Year Award. Kasi alam niyo yung pag-gatekeep na yan, parang ano na yan eh. Tapos na yan eh. Kumbaga iba na yung era ngayon eh. Inclusivity na yung uso ngayon eh. Yun na yung meta ngayon eh. Alam niyo yun. Kung gusto mo mag-rap, pwede mag-rap ka, di ba? Dati kasi, lalong-lalo na nung bandang era na meron talaga mga whack na vloggers na nagsusubok sila mag-rap. Dito kasi iba eh. Marunong naman yung tao eh. Meron talaga mga vloggers na marunong, meron hindi. Pero doon maintindihan ko. Pero dito kasi hindi talaga yun. Song of the year, boss. Adong boss eh. Hindi rin outside. Tas hip hop song of the year, boss. Yung kanta mo, hindi rin namin alam, boss. Lupay ping. Sa totoo lang itong mga pagkakamali ni Ato, no, pwede siyang isalba ng simpleng Google search lang. No? Pag sinabi nating hip-hop, hindi lang siya gang-gang. No? Kasi sub-genre lang ng hip-hop yung gangsta rap. Simpleng Google lang Ato, no? What is hip-hop? May Gang gangsta pala. No? kita mo dyan, hip-hop is a cultural movement that combines music, art, and dance. Characterized by a strong beat, rhythmic sounds, and rapping. At pinakinggan ko naman yung kanta ni Josh Cullen mga pre, at malinaw naman na nagra-rap yung tao doon. Hindi kasi siya yung typical na geng-geng eh. Alam mo, gwaping siya, kamukha siya ni Abed eh, di ba? Ngayon ang tanong, agree ba ako na ito yung pinakamagandang hip-hop release na itong nakaraang taon? Ako hindi, ikaw. Sasabihin ko sa inyo, no, ako personally, hindi rin siya pasok sa preference ko. No. Para sa akin, mayroong napakagandang mga kanta sa hip-hop na nilabas ngayong taon na pwede nating itapat dito sa Get Right ni Josh Cullen. No. Pero para sa akin lang yun, pre. Hindi naman ako yung judges sa Wish Music Awards and at the same time, mayroon silang criteria na pinagbabasihan kung paano sila magbibigay ng Okay, so parehas kami ng sinabi essentially ni TPC. And yun naman talaga, wag tayo mag-gatekeep. Yun kasi yung punto dun eh. Dami kasing taong nag-gatekeep. Eto, pakinggan natin to. Tandang-tanda ko parang panahon na Si Flo G tsaka si Josh. Diba? Eh, Guapings eh. Ano ba gagawa mo? Baka nagagalit si Ato kasi Guapings. Ay. Justin Balonzo. Ignoranting opinion. Sumagot agad ignorante. Ignorante naman talaga kasi nga nag-gatekeep. Yun lang yung idea doon. Si Ato naman, okay naman kami niyang si Ato sa totoong buhay. Pero, you know, sometimes, pag linagay mo yung opinion mo sa internet, people can agree, people can disagree. Ganun talaga eh. Ayan. Di ako nag-nominate sa sarili ko idol. O nga naman, ganun talaga eh. Sikat siya eh. Wala kang magagawa doon. And meron din kasi siyang fan base. Parang eto lang yung idea ng Tambay Cup eh. Bakit yung Tambay Cup mabenta? Kasi meron silang market. Same with SB19. SB19 has a huge market. Tapos nag-solo si Josh, nag-hip hop siya, nag-rap siya. May market pa rin. Binibili siya yung mga kagaya niya to, ang gusto niya yung mga geng-geng, yung mga bagsakang haring manggi lupay-pay. Okay, sa'yo yan. Pero don't gatekeep people. Same idea lang. Meron mga tao talaga na akala mo alam na nila lahat sa mundo. Abalang-abala sila sa maling bagay na nakikita nila. Hindi pag-talent ng iba. May talent naman talaga si Josh. Hands up. Actually, pinaghirapan ni Josh ng SB19 ng Hip Hop Song of the Year. Hindi madaling gumawa ng isang kanta album, pinagsikapan niya yan. Tapos kinanta niya pa sa Wish Bus, diba? If I am not mistaken. Kung hindi mo kayang rumispeto sa pagsisikap ng iba, focus ka na lang sa sarili mo on how to improve yourself. Correct. Very good. Ito, si United Rap Nation, hindi naman yan hip-hopper, rockista yan. Pero yung idea lang siguro na sumisigundo siya dun sa pinaghirapan ng artist. Mahirap yan, tol. Hindi porke Guapings, aaway. So, joke lang. I mean, we're talking about talent dito. Yan, na cool pals na naman. Eto, sino to?
Today's Hip Hop. Galit pa ba rin ba sa akin si Today's Hip Hop? Galit sa akin si Today's Hip Hop eh. Last na to. Hindi, nag-post lang siya ng opinion. Ikala ko opinion piece. Tila hindi nakatiis ang SB19 member na si Josh Callen na sagutin ang opinion ni Ato. Tama naman yun. And ito yung video ni Ato, panoorin nyo na lang. Siner ko, para lang fair tayo. And you know, Ato, wag lang mag-gatekeep. Be inclusive. Yun ang new meta ngayon. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.